Wag na po kayo maghanap ng potassium nitrate kasi yan po ay pinagbabawal na po yun na gamitin, yung potassium nitrate. So most probably wala kayong makikita na niya ngayon. Ang kailangan niyo po ngayon is calcium nitrate, which is yung agricultural grade na pang-induce ng mangga. Ano po sa inyo lahat? Narito naman yung lingkod, Malugli TV para magkatid mga munting kalaman tungkol sa pagsasaka. Ngayong araw po is January 29, 2026. 5:24 in the morning. Ngayon po ay tatapik natin yung tungkol sa mangga. Marami kasing mga nagtatanong sa atin tungkol sa pag-i-spray ng mangga kasi meron silang isang puno, 2 puno, 3 puno, 5 puno doon malapit sa kanilang palayan, malapit sa kanilang taniman ng mga gulay na hindi naman na-i-spray. Alam niyo po ang mangga kapag hindi mo in-sprayan, lalo na po yung mga manggang kalabaw ng mga bata pa, hindi mo in-induce yan, hindi naman po magbubunga yan ng marami. Kaya po ang mga mangga, mayroon kang puno, marami kang puno ng mangga, pero wala ka pa rin bunga, hindi mo pa rin mapakinabangan yan kung hindi ka marunong magmangga. Kaya ito po ay itatopic na naman po natin kung paano po ang ginagawa sa mangga. Okay? Okay ra. Mamaya tayo, dire-diretso lang po ang pag-share nyo, tapos screenshot nyo po kung kayo po ay nakapag-subscribe na sa Noel Agri TV. Yung YouTube channel po natin, bubuhayin po natin. Dati po kasi hindi pa ako nakakapag-upload dyan. Ngayon po, ibubuhay na naman natin yung ating YouTube channel. Now, itong ating pinag-uusapan ngayon ay naka-post na rin po ito sa YouTube. Hello mga kagreat, magandang morning po sa inyo lahat. Protocol lang po sa pag-i-spray ng mangga, lalong-lalo na po doon sa mga hindi pa masyadong nakakaranas ng pag-i-spray ng mangga. Bakit po yung mangga ay kailangan i-sprayin para magbunga, no? Yan po yung tinatawag na artificial inducing. So, ano po ba yung mga sinyales na pwede ka nang mag-spray ng mangga? So, number 1 is dapat po yung mangga ay magulang yung dahon. Hindi po makintab ang dahon. Pag makintab ang dahon, meaning to say, hindi pa po magulang yan. So, kinakailangan po ng dahon para talaga sprayin mo ng flower-inducing na calcium nitrate. Yan po ang dahon po niyan as much as possible ay dull color na po, no? Yung magaspang, tapos pag ganyan mo ay malutong, crunchy na po yung dahon yan. Meaning to say, yan po ay ready na po yan na magbulaklak ng artificial inducing, no? So, yun yung isang dahilan. Kaya kung parang mag-i-spray po kayo ng mangga, unang-unang alamin nyo dyan, syempre, yung history ng mangga, kung yung mangga po ba ay matagal nang na spray o hindi po na-i-spray, the whole year na hindi na-spray, yung nakaraan baka maya ay napagtripan lang na pag-spray ng pabulaklak, tapos hanggang sa masira, tapos mapapatapat po kayo doon, ay magagastos po yun magagastosan lang po kayo doon, hindi po gaganda yon. So, mas maganda po yung history ng mangga ay hindi po masyado na-spray. Kung na-spray mo na nakaraang taon, dapat po ay na-condition ulit. Yun po yung maganda sa mangga na isprayhin. Now, ganito po ang kailangan nyo po. Siyempre, is power sprayer kasi mga mangga ay mataas. So, kailangan nyo po ng power sprayer dyan. No? Hindi makina na power sprayer o di kuryente na power sprayer. Tapos drum, yan po ang mga kailangan natin para kayo po ay makapag-spray ng mangga. Okay? Now, ano po ba ang mga kailangan natin na pang-spray sa mangga pagka kayo po ay mag-artificially induce o mag-i-induce kayo ng mangga, magpapabulaklak kayo ng mangga? Siyempre, kailangan nyo po ng pampabulaklak. Ang kailangan nyo po ng pampabulaklak dyan ngayon ay yung calcium nitrate. Wag na po kayo maghanap ng potassium nitrate kasi yan po ay pinagbabawal na po yun na gamitin, yung potassium nitrate. So, most probably wala kayong makikita na niya ngayon. Ang kailangan nyo po ngayon is calcium nitrate, which is yung agricultural grade na pang-induce ng mangga. So sa mangga po, no, kung kayo po ay matagal na pong hindi napabunga yung mangga, ang mangga po ay pinapabunga po yan kapag ay pinapabulaklak po yan ng 2 hanggang 6 na kilo ang nilalagay sa isang drum. Nilulusaw po yun sa isang drum tapos ini-spray. Now, para doon po sa mga advanced na pag-i-spray, yung advanced technique ang ginagawa po namin dyan, lalo na pag matagal nang hindi na-spray yung mangga at marami pong hoppers yung mangga. Na kapag lumabas yung bulaklak ay tinitira agad ng hoppers, kinukot-kot agad ng hoppers yan. Sa aking insects po yung mga mango hoppers. So, ang ginagawa po namin dyan, ang ginagawa ko po dyan ay ini-spray ko na po agad ng pang-insekto. So, kapag maganda naman talaga yung mangga at condition po yung mangga, sinasamahan ko na po ng pang-insekto yan. Kasi para nang sa ganon, mapatay ko yung insekto. At the same time, paglabas po niya sa 12 days ay Iron Vlogs, oy, paki-subscribe niyo naman po, paki-follow niyo po yung Iron Vlogs. Ito po ay aking bilas, aking bilas. Kasi pag bilas ko, parang apelyido yun eh. So bilas ko yan, bilas, Iron Vlogs. Iron Vlogs, paki-ano niyo po, paki-follow niyo po yung Iron Vlogs. Yan po yung buhay namin diyan sa Aborlan, Palawan. Yan po yung buhay ng mga Gabinete family diyan sa Isaob, Aborlan, Palawan. Yung biyanan ko po nandiyan. Ito pong tinuturo natin ito. Kumuha po kayo ng ballpen. At yung lahat ng mga sinasabi ko rito ng mga K
words, yung keywords, ay ilagay nyo po sa papel, no? So, calcium nitrate. Ano ba yung mga calcium nitrate? Marami. Punta ka sa tindahan, hanap po kayo ng calcium nitrate. Okay? Then, after that, ilagay nyo po sa isang drum yun, lusawin nyo po 2 hanggang 4 na kilo. Paano ba nalalaman kung 2 hanggang 6 na kilo yung i-spray mo? Depende rin eh. Kasi sa totoo lang po, lalo-lalo na po yung mga tinatawag ng mga century tree, yung mga malalaking puno, yung mga tagal-tagal na puno, pinag-usugaan nyo ng kalabaw dyan. Yan po, ay basta na sa season, tag-init pati, madali lang po magpabulaklak niya. Kahit po 2 kilo lang sa isang drum, talaga pwede na po yan. Ngayon, ginagawa ko sa Palawan, 2 kilo lang eh. Pero kapag sanay na sa ginagamit na calcium nitrate yung mga mangga, ibig sabihin may ni-spray na every year, ini-spray na. Hindi na po minsan natalaban ng 2 kilo, kaya yung ginagawa, 4, 6, aba, hindi din sa amin ginagamit pang 8, no? Pero hindi po, it doesn't make sense na mag-spray ka ng marami masyado sa isang drum kasi nga po, kapag totoong bubulaklak po yan, bubulaklak po talaga kahit sa 2 kilo lang. Now, paano ba pag-i-spray ng mangga? Ang pag-spray po ng mangga ay yung tinatawag natin na ano yan, na papaliguan mo talaga. Literally, papaliguan mo yung mangga ng calcium nitrate. O, yung hinalo natin na insecticide, kung talagang kayo i-decidido po talaga kayo na pagandahin yung mangga, ay hinaluan na po natin ng pang-hoppers yan. Ano ba yung pang-hoppers? Yung pang-hoppers po, yung sinasabi ko nga sa iyo, dinoteporan talaga ang pangpatay talaga ng hoppers. Para sa akin, no? Although marami naman po kasing klase ng active ingredient na pang mango hoppers. So, ihalo nyo na po dun sa first shot para nang sa ganun ay mawala na po yung mga hoppers na mga adult at hindi na po sila makapangitlog, hindi na po sila dumami. Yan din po kasi ang magpapahirap sa inyo yung hoppers eventually, no? So, hinahaluan na po natin yung dinoteporan, kung ano man ang mga active ingredient na po pwedeng mahalo. Tanong po kayo doon sa AgriSupply, ano po ba yung pangmangga rito na pang hoppers? Yan. Pero sinasabi ko nga po sa inyo, dinoteporan, katulad po ng Starkel ng Osin, yan po ginagamit ko. Nahaluan ko na po, first shot pa lang. Para nang sa ganun yung mga adult hindi na nga po dumami. Okay? Spray. Pagka-spray nyo po ay haluin ng maigi, then maglagay kayo ng mga face mask ng lahat, i-spray nyo na po yung mangga. So yung tinatawag na zero DAPI. Zero DAPI po meaning to say, yan po ay 0 days after flower inducing. Yan po yung mag-start yung bilang mo. No? Ika-calendar nyo po yan. Meron kayong libro, calendar nyo po. Diyan kayo unang nag-spray. No? Kasi ang susunod na po dyan is yung tinatawag na first shot on the 12th day. Pagdating ng 12th day po, i-spray po kayo dyan ng pang-insekto. Yung pang-insekto, samahan nyo na po ng pang-foliar fertilizer para condition din yung mangga. No? Ang foliar fertilizer na ginagamit natin ngayon ay yung Bioplant Booster. Yan. Pwede sa isang drum ay yung isang bote ay pwede mong gawing 3 hanggang 6 na drum yung isang bote nun. Tipid lang po kasi yun eh. So mga 2 ganun sa isang drum o mga 60 ml sa isang drum, marami na po yun. Kahit mga 50 ml pwede na po yun. Tapos samahan mo ng isang lata ng sardinas ng broad spectrum insecticide katulad po ng cypermethrin o katulad ng lambda alinman doon. Cypermethrin, lambda cyhalothrin, chloropyrifos, propenopos. Alinman doon ay pwede mong gamitin. So ngayon mas maganda kung may kasama na ulit na pang-hoppers talaga. So nakapag first shot na tayo sa mangga, no? Pag first shot natin sa mangga, ang kailangan natin ay insecticide na broad spectrum insecticide. Ano yung broad spectrum? Ito yung cypermethrin, lambda cyhalothrin, propenopos o sa chloropyrifos, yan yung mga active ingredient na pwede natin gamitin. Plus, yung talagang pang-hoppers, yung mango hoppers. O kahit ano dyan, alam ba, meron tayo dyan kung ano man, na hindi ako nagpabanggit as much as possible ng mga brand, no? So, yan. Basta pag sabi nyo pang-hoppers po, ang sinasabi ko dyan, yung mga dinoteporan talaga. Pag kami halo niyan, talagang patay, talagang hoppers yan. Makikita mo naman talaga. Okay? Then, yan na po yung first shot. 12 days po after ng DAPI. Zero DAPI. Yung zero DAPI is days after flower inducing. Yun yung first. Kumbaga sa nagtanim ka, doon ka nagsimulang magtanim. Okay? Sa mangga naman, doon ka nagsimulang mag-spray. So, magbibilang ka ng 12 days. May naka-oslot na po yan na bulaklak. I-spray natin para malinis. So, yung pag-i-spray po, as much as possible, paligo yung mangga. Loob, tapos labas, then, lilipat. Okay? So, next is yung tinatawag natin na second shot. Ano ba yung second shot? Pag mga nasa 18 days na po, or 20 days yung mangga, or 19 days yung mangga, 18, 19, 20, yan po yung second shot. Ayan po yung, gagamitan pa rin natin ng insecticide dyan, pero as much as possible, meron na po talagang foliar fertilizer yan. Kahit po sa first shot, second shot, meron na pong foliar fertilizer na ginagamit, no? Bakit? Yung foliar fertilizer po kasi yun yung pagkain ng halaman eh. So,
makokondisyon din yung puno ng mangga habang ini-spray mo. Kumbaga may pagkain siya, gumaganda siya. Kasi ang puno po ng mangga, yung dahon ng mangga is capable of absorbing nutrients from sprayable products. So let's say for example, dalawa mo ng bioplant booster, o ikaganda yung mangga, no? Makokondisyon yung mangga. So habang lumalabas yung bulaklak, maganda yung mangga. Okay? So, yun na po. Meron din po yung broad spectrum, tapos meron din para sa hoppers, tapos meron siyang foliar fertilizer. Yun po yung second shot. So, as much as possible, pagdating po ng tinatawag na 22, 23, yan po yung pabaon natin ng mangga. Diyan po, maghahalo ka na dyan ng tinatawag na highly systemic fungicide. Kalaban po kasi ng mangga, yung fungus. Anthracnose infection, pagka maulan-ulan, kalaban po ng mangga. Masisira ang mangga kapag hindi po kayo marunong dyan. So, kailan ba yan ginagawa? Ginagawa po yan pagdating po ng 22 or 23 days yung mangga. Hanggang 24, no? Yan po yung pabaon ng mangga. Kasi pag lumampas na po dyan, nasa blooming stage na po yung mangga. Ang tawag po dyan sa stage na pabaon is pre-bloom po yan, bago mag-blooming. Kasi pagka blooming na po yung mangga, hindi mo na pwedeng spray kasi sensitive po yung kanilang bulaklak. Kapag nalagyan po ng mga foreign material, yan lalo-lalo na po yung mga lason, yan po ay pwedeng masira, pwedeng masunog, o pwedeng ma-abort yung mabubuong butil kasi nga po matapang ang mga lason na ginagamit natin sa pabaon. Sa pabaon kasi kargado po yan eh. Bakit? Kasi po yung pabaon kung let's say for example nagpabaon ka ng 22 or 23 or 24 days, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 10 days na walang spray yung mangga mo. So the whole 10 days yun po yung baon-baon nyo na lason. So mahalaga dyan yung bioplant booster kasi meron yung sticker, meron yung adjuvant na nagpapatagal ng epekto ng lason na nandoon sa mangga. So within those period dapat po protected yung mangga mo, lalo-lalo na po sa fungicide. Yung fungicide kasi kapag tinamaan po ng ulan yan at wala pong fungicide, ay yung mangga mo masisira. Tatamaan po ng anthracnose infection, mangingitim po yan yung bulaklak ng mangga. So pero kung meron kang pabaon, yan po ay lalo na po systemic fungicide at tag-ulan, medyo mataas po yung tinatawag natin na hamog, na maraming hamog, ay yun pong iyong mangga ay yung node ng live habang sorry. Bakit nawala? Nawala tuloy eh. Node ng live daw habang yun hindi pa pwede na walang fungicide. So yung fungicide po mahalaga yan. Lalo na po kapag matindi po ang hamog, yung tinatawag namin dito na ulok o yung ulap o yung sa umaga ay mataas po yung hamog. Minsan alas 8 na mabasa pa. Ayun po ay kailangan po niyan ay matindi pong pabaon ng fungicide. Yan. Hindi kinakailangan maulan. Akala nila, ba't hindi naman maulan pero madaling masira yung mangga. Ganon. Paano hindi mo naman namamalayan na yung gabi, na yung umaga, maaga pa ay may hamog na, hanggang umaga may hamog pa rin. Kasi pag ang hamog po ay nabutan po ng sikat ng araw, tapos doon na natuyo sa araw, madali po talaga magkapunggos po yung inyong mangga. Kahit po hindi mangga, kasoy, lahat po ng bulaklak, mga palay, o pagka mataas po yung hamog, ayun po yun. Kaya kinakailangan po ng fungicide. Now, yung fungicide sa mangga, kinakailangan po highly systemic para kahit ulanin, hindi po masira. Kasi pagka naulan po at nasira, sayang po yan. Malaki po ang gasto sa mangga eh. Sa isang puno po, napakalaki na magagastos sa isang mangga. Yun po yun. Now, kapag meron na po kayong pabaon, hintayin nyo na lang po yun. Yan, hintayin nyo mo lang ng mga 32 days, 33 days, alugin nyo yung mangga, ugain yung mangga, malaglag yung bulaklak. Pagkalaglag ng mga bulaklak na patay, laglag yung mga bulaklak na patay, may iwanan lang po dyan yung mga butil-butil. Malaking bagay po yung pag-aalog ng mangga. Kaya mas maganda kung masisipag yung mga tao ninyo, ay inuuga muna bago tayo mag-spray ng hugas. Yung hugas naman po, half dosage lang po gamitin natin kasi pagka naghuhugas ka ng full dose, halimbawa ay isang lata ng sardinas na nilagay natin na let's say for example cypermethrin, malulusaw po yung mangga. So ang lagay lang po dyan, pakunti-kunti lang po, mga 50 ml, pinakamarami na po yung 60 ml na paglalagay ng mga cypermethrin, no? Marami na po yung sa 1 drum. Tapos kung naglagay ka ng cypermethrin, huwag ka na maglalagay ng maraming chloropyrifos. Ang hugas po is paamoy lang po yan, parang hugas lang po yan, parang kunti lang po yan. As much as possible, pag sinabi ng hugas, marami po dyan tubig. Now, para maiwasan yung tinatawag na
infection, at saka mapatay nyo na rin yung mga nymphal stage ng mga hoppers, lalagyan mo na rin ng lason. Pero half dose lang po para nang sa ganun hindi po masyadong maluto yung mga butil na kapapanganak lang na butil ng mangga. Yan po yung technique po dyan sa mangga. For as long as I know. Yan po yung technique ko sa mangga. Marami kasi nagsasabi, ano nangyari sa mangga ko? Hinugasan ko, nalusaw nanilaw yung butil instead na gumanda, nanilaw. Bakit? Matatapang po kasi yung mga base ng mga laso na yan. So kung hindi ka marunong sa technique niyan, ang problema, malaki pong problema mo dyan. Kaya papaamuyan mo lang ng laso and then after that, ay susundan mo na po yan ang tinatawag na alaga na po yan. After 1 week po, spray na po ulit kayo noon. Ganun po yun. So kung mapapansin mo, medyo parang gamunggo na po yung butil ng mangga o gamais na yung butil ng mangga, dapat po matindi po kayo magtititingin dyan kasi baka po meron ng turok po ng kurikong yan. Ang kurikong po, yung sisig fly, yan po ay isang klase ng insekto na parang lamok, no? Na hindi masyado mapapansin kasi nga, maliliit po siya. So kahit na nasa harapan mo na, hindi mo pa rin mapapansin yung kurikong, yun ang totoo nun. Hindi kasi alam ng iba yun. Kapag nasa horizon, ganyan, nakikita mo ganyan. Pantay lang na ganyan. Para siyang nagko-camouflaging lang yan dyan sa mga dahon. Akala mo walang sisid fly. Hindi rin lang makita ang sisid fly. Hindi mo talaga makikita kasi manipis lang po yan. Pero once na tumingin ka, mula ka sa ilalim ng lupa, mula ka sa lupa, umupo ka, at doon ka nakatanaw sa may langit, kung saan malinis, mga bandang alas 5:30 hanggang alas 6, doon makikita nyo po yan. Parang nagsaswarming yan, ganyan. Marami po yan. So mabilis po kumalat ang sisid fly. Mabilis po yan umatake. Pag naturok niya na, hindi mo na makikita, hindi mo na iiwasan yon, magkakaroon na po talaga ng tinatawag na scar o magkakaroon na po ng sira yung mangga mo. Kaya ang ginagawa ng marami ng mga magagaling magmangga rito sa atin, spray sila ng spray. Spray ng spray. 1, 2, 3 sa pag-aalaga ng mangga. Tapos, bago nila balutin yan, kasi uso na po rito ang balot eh. Nagbabalot po sila rito hanggang ganito kalaki yung mangga. No? Mula ganito, binabalot na po nila hanggang ganito kalaki yung mangga. Now, ang technique naman sa pagbabalot ng mangga kasi, ano po yan eh. Kumbaga, nagsisimula sila ng maliit yung pagbabalot ng mangga. Minsan kasi, ang problema lang, kapag maliliit pa rin binabalot ng mangga, hindi mo malalaman dyan yung mga tinatawag na nagmamaniin, yung mga maliliit na mga bunga, infertile na mga bunga ng mangga, nababalot din yun. So, magastos. So, pinakamaganda para sa akin, halagaan mo muna ng pag-i-spray, then, saka mo balutin pagka medyo malaki na talaga yun. Talagang define na yung bunga ng mangga para na sa ganun maiwasan mo rin yung sobrang gastos. No, yun. Ngayon, kung hindi ka magbabalot, dadaanin mo sa spray, dapat po, maano po kayo. Matyaga po kayo mag-i-spray ng mangga. So, kung pang lokal lang naman, pwede naman yung ganun. Pag-i-spray ng mangga. Maiiwasan mo lang yung mga dyan. Maiiwasan mo, mapapaganda mo yung mangga mo kapag ka ikaw ay matyaga sa pag-i-spray. So, magastos po talaga yung pagpapabunga ng mangga, no? Pero ganun talaga yun. Kung hindi mo naman gagawin yung ganun, wala naman masyadong anihin. Pero may pagkakataon po Ano ba yung pagkakataon na madaling magpabunga ng mangga? Kapag ang mangga nyo po ay sumabay po sa panahon. Pag ang mangga po ay kondisyon siya, tapos sumabay siya sa panahon, nagbulaklak siya, pagka nasabay mo ng pampabulaklak, yun po, mas madali po magpabunga ng mangga nun. At saka ang mangga nun, mas matibay po sa peste, mas matibay sa sakit, kasi halos parang sabay po siya talaga. Kondisyon na kondisyon po yung mangga. Kondisyon na kondisyon yung puno. Ang isang problema mo lang dyan, madali siyang pabungahin, madali siyang alagaan, pero ang isang problema niyo po dyan ay yung tinatawag na presyo. Kasi malamang mapapasabay po yan sa karamihan kasi ang tawag po dyan ay nagsapanahon. Pag may nakita po kayo sa isang mangga na nagsapanahon, lalo na yung maliliit na mangga, may mga bunga, maaari po, skip nyo na, huwag na kayo mag-i-spray sa mga pagkakataon. Kasi ang dami pong kasabayan. Pagdating po ng anihan, marami pong kasabay, mura po ang mangga niyan. Yun na, tip ko lang po yun. Pero kung sa panahon ngayon na medyo marami na pong nabawas ng mga magmamangga, dami na pong umayaw sa mangga kasi nga palibasa, kurikong, dami na pong nalugi. Pero sa ngayon po, hindi po bumababa ang presyo ng mangga. Kaya dito sa amin, yung mga magmamangga rito talagang lalong lumalaki, mga magmamangga. We're not talking about millions. Ang pinag-uusapan na po rito is million na po talaga. Just imagine, ang isang magmamangga rito nasa 500, 600 na tao araw-araw ang mini-maintain na tao. Just imagine that. Kung gaano karaming pera yan. Kilala ko po rito talaga is napaka-milyonaryo na po sa pag-i-spray ng mangga. Nagsimula lang po sila sa wala. So yung mangga po is napalaki ng potential niyan. Iyan po ay dagdag po yan sa income
natin, lalo na kung ang ating tanim ay palay, gulay, tapos meron kang 1 pirasong mangga, 2 pirasong mangga, pinagsusugaan mo lang naman ng kalabaw, tapos nalaman mo rito kay Noel Agri TV na ganito pala yung pag-i-spray ng mangga. So, makakatulong naman po kahit papaano sa iyong financial. Tapos kapag ka napag-aralan mo, mas maganda pala kaysa doon sa pagpapalay, baka iwanan mo na yung pagpapalay, wag naman, wala tayong kakainin. Okay?